Alanganin na ang Rusya dahil nabibigo ang puwersa nila sa unahan at tumigil ang makinaryang militar. Ang digmaan na inaasang magtatapos sa tiyak na tagumpay ay mabilis na humahantong sa isang kahiyahiyang pagkatalo. At hindi pa dito natatapos ang problema ng Moscow dahil may mas malala pang nangyayari sa likod ng mga eksena. Isang bagay na maaring magpahiwatig ng tuluyang pagbagsak ng Federasyon ng Rusya gaya ng pagkakakilala natin dito. Hindi na lang basta bumabagsak ang ekonomiya ng bansa, nagkakawatak-watak na rin ito. Nahaharap ang Rusya sa hindi pa nararanasang krisis sa paggawa at napipintong resesyon dahil lahat ng mahalagang sukatan ng ekonomiya nito ay papunta sa maling direksyon. Pinatunayan ng kasaysayan na ang mga bansang ganito ang sitwasyon ay hindi agad nakakabawi. Madalas nilang maranasan ng ilang henerasyon ng kahirapan habang dahan-dahan silang bumabangon tungo sa kaunting katatagan. Ganun din ang sasapitin ng Moscow, dulot ng kayabangan ng Pangulo ng Russia, si Vladimir Putin. Gusto niyang maalala bilang pinakadakilang pinuno ng kanyang bansa. Pero baka maalala siya bilang sumira sa Russia. Madalas natatabunan ng yabang ni Putin ang mga babala. Pero matagal nang nagbabala ang mga ekonomista at alam nilang mangyayari ito balang araw. Nang mismong sandaling tumawid ang mga tangke at sundalo ng Russia sa hangganan papuntang Ukraine, nagsimulang magbilang ang orasan ng pagbagsak. Mula sa sandaling yon, ang Moscow ay nasa landas na wala ng balikan patungo sa kapahamakan. Ang tanging tanong na lang ay kung gaano kahaba ang landas na yon. Gaano katagal bago maubos ang kaban ng bayan at maramdaman ang epekto ng padalos-dalos nitong gawain. Sa totoo, mas mahaba pala ang landas kaysa inakala ng marami dahil nakakaya ng Rusya ang unang mga taon ng labanan. Kahit naging mas mahirap at magastos kaysa inaasahan ang tinatawag na espesyal na operasyong militar, kinarap pa rin ito ng Moscow. Kahit nagpatupad ng mahigpit na parusang pinansyal ang European Union at Estados Unidos, nakahanap pa rin ng paraan ang Kremlin para malusutan ito. Kahit umatras ang mga bansa sa mga kasunduang pangkalakalan sa Russia at tumangging tumulong sa pananakop, nakaligtas pa rin ang bansa. Umasa sila sa bagong ugnayan at malalaking reserba ng yaman para manatiling matatag at malakas. At kaya, sa loob ng ilang panahon, nakakagulat na naging maganda ang takbo ng ekonomiya ng Russia. Tumaas ng 4.1% noong 2023 at 4.3% noong 2024. Lumampas sa inaasahan ang taunang paglago ng GDP nito. Palaging ipinagmamalaki ni Putin kung paano matagumpay na nalampasan ng bansa ang pressure mula sa mga kalabang kanluranin na nagpapakita ng lalo pang paglakas ng Russia. Wala nang magagawa ang natitirang mundo para pigilan ito. Sa totoo lang, nagsimula nang lumitaw ang mga bitap. Ngunit maliit pa sila para mapansin ng karamihan. Habang dumarami ang pera sa industriya ng depensa ng Russia, naramdaman ng sibilyang sektor ang epekto nito. Nagsimulang mahirapan ang maliliit na negosyo nang maputol sila sa mga pandaigdigang merkado. Hindi na nila maangkat ang mga produktong at materyales na kailangan nila para mabuhay o maipadala sa mga merkadong dati nilang inaasahan. Naramdaman din ng karaniwang mamamayan ang epekto ng mga parusa dahil biglang naputol ang kanilang akses sa mga produkto at serbisyo na dati nilang inaasahan. Pinanood ng oligarko at elite ng Moscow na na-freeze ang kanilang internasyonal na ari-arian at lumiit ang kanilang yaman kahit sa pinakamataas na antas. Pero hindi pinapansin ni Putin yon dahil pwede niyang ipakita ang economic chart bilang patunay na maayos ang bansa. Habang paulit-ulit na sinasabi ng mga kanluraning eksperto na babagsak na ang ekonomiya ng Rusya, patuloy namang sinuway ng Moscow ang mga inaasahang ito sa paglipas ng mga taon. Sa loob ng ilang panahon, parang totoo na kayang gawin ng bansa ang kahit anong gusto nito nang hindi nakakaranas ng mga tunay na kaparusahan na maaring pumigil dito. Sa wakas, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin at mabilis itong nagbago. Noong 2025, nakita ang matinding pagbagsak ng paglago ng GDP ng Rusya. Pagkatapos, sa unang quarter ng 2026 ang paglago ng GDP
ay tuluyang bumagsak at naging negatibo. Ito ang unang pagkakataon na nangyari yon mula noong 2022. At marahil, ito na ang pinakamalinaw na palatandaan na nararamdaman na talaga ng ekonomiya ng bansa ang bigat ng sitwasyon. Biglang nagpanik si Putin. Humingi ng paliwanag sa Bangko Sentral at hinimok ang mga lider sa panangalapin ng Russia na agad humanap ng solusyon para baliktarin ang sitwasyon. Pero nagsisimula pa lang ang bangungot ng presidente. Habang nagpapatuloy ang 2026, lalo pang lumalala ang datos ng ekonomiya ng Russia. Buwan-buwan bumababa ang aktibidad ng negosyo at sa unang 3 buwan pa lang ng 2026, mahigit 200,000 maliliit at katamtamang laki ng negosyo sa buong Russia ang napilitang magsara ng tuluyan. Malaki na ang bilang na yan at inaasahan ng mga eksperto na lalo pa itong tataas sa mga susunod na buwan. Sa buong mga bayan at lungsod ng Russia, kabilang na ang pinakamalaki at pinakamatagumpay na mga lungsod tulad ng Moscow at St. Petersburg, makikita sa mga kalsada ang mga saradong tindahan at mga karatulang nagsasabing sarado. Ang dating masiglang mga distrito ay nagmumukhang patay na bayan. Puno ng nakasarang pinto, bakanting bintana at maalikabok na bakas ng mga nagsarang negosyo. Madilim ang tanawin, ngunit likas itong bunga ng walang sawang pagnanasa ng Kremlin sa digmaan. Batindi pa rin ang dedikasyon ng bansa sa labanan. Handang isakripisyo ang buong sibilyang sektor para sa layunin ng militar. Lumubo ang paggastos nito sa militar. Umabot sa 15 tuldok, 5 trilyong rubles o $100 at $90 bilyong noong 2025. At inaasahang halos kapareho rin ang halaga sa 2026 na aabot sa 14 tuldok, 9 trilyong rubles ang kabuuang gagastusin. Iyan ay 40% ng buong federal na budget. Pero kapag ginugol mo ang malaking bahagi ng iyong limitadong pondo sa militar, kaunti na lang ang natitira para sa iba pang bagay. Kabilang ang infrastruktura, mga serbisyong pampubliko, konstruksyon at mga proyektong pangkaunlaran at iba pa. Dahil dito, ang Rusya ay nasa kakaibang estado kung saan kaya nitong magpakawala ng daan-daang milyong dolyar na halaga ng mga drone at missile sa Ukraine sa isang gabi. Habang nangyayari ito, daan-daang libong lokal na negosyo ang nagsasara at unti-unting nauubos ang sektor ng sibilyan. Ipinapahayag ng mga negosyanteng Ruso na tumataas ang mga gastusin, sumisirit ang mga interest rate, mas kaunti ang demand kaysa dati dahil hindi na kayang gumastos ng mga tao sa Rusya tulad ng dati at mas mataas na rin ang mga buwis. Sobra na ito para sa marami sa kanila, kaya't marami ang nagpapasyang itigil na ang kanilang negosyo. Ang budget deficit ng bansa ay umabot na sa hindi pa nararanasang antas at inaasahang 3 trilyong rubles o $36 bilyong sa katapusan ng 2026. Hindi ito maaaring magpatuloy. Malayo ito sa pagiging sustainable at mismong mga opisyal ng Russia na karaniwang sumusunod kay Putin ay umaamin na rin dito. Halimbawa, ayon kay Anton Tabak, punong ekonomista ng Expert RE, ang pinakamatandang credit rating agency sa Russia, hindi lumamig ang ekonomiya. Naka-freeze ito. Maraming sektor ang giniginaw na. Nagbabala ang Russian Central Bank na halos tiyak ng resesyon. At ayon sa ilang analyst, maaring magsimula ito bago matapos ang taon kung magpapatuloy ang mga problemang pang-ekonomiya. Lumala pa ang GDP forecast at ilang opisyal ay hayagang binatikos ang Kremlin. Halimbawa, si Renat Sulimanov, isang kinatawan ng State Duma mula Siberia, ay kamakailan lang nagbigay ng tapat na panayam at tahasang sinabi na ang digmaan ay hindi kayang tiisin ng ekonomiya at kailangang tapusin sa lalong madaling panahon. Malinaw na hindi kakayanin ng ekonomiya ang matagalang pagpapatuloy ng operasyon. Opisyal, 40% ng federal na budget ay para sa depensa at seguridad. Anong pag-unlad o pamumuhunan sa kapital ang pwede nating pag-usapan? Walang silbi sa mamimili ang mga tangke o bala. Ginagawa ito ng ekonomiya pero hindi magagamit ng tao. Puro gastos lang. Nagreklamo rin si Sulimanov na maraming rehiyon sa buong Rusya ang napipilitang ipagpaliban o kansilahin ang mga proyekto sa konstruksyon at infrastruktura dahil kulang ang pondo. Ayon sa kanya,
Unti-unting nauubos ng digmaan ang yamang dapat sanay para sa pamumuhunan at pangmatagalang paglago ng ekonomiya. Maging si Putin ay hindi na maitago ang krisis at hayag na ang mga problemang pang-ekonomiya ng bansa sa 2026 St. Petersburg International Economic Forum. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mo ng ganitong kaalaman, mag-subscribe sa The Military Show. Linggo-linggo namin itong pinapaliwanag. Madalas tawaging Davos ng Russia ang International Economic Forum ngayon. Panahon ito kung kailan ipinapakita ng Russia ang lakas ng ekonomiya sa mga mamumuhunan at katuwang sa kalakalan sa buong mundo. Isang engrandeng pagtitipon ng mga kilalang opisyal, media personalities at mga executive ng korporasyon mula sa iba't ibang bansa na tumatagal ng ilang araw. Pero ang 2026 na edisyon ng dating marangyang kaganapang ito ay patunay kung gaano bumagsak ang Russia. Bago pa magsimula ang kaganapan, umingay na ang Ukraine sa balita matapos tamaan ang dalawang mahalagang lugar sa St. Petersburg. Isang malaking oil terminal at isang base ng hukbong dagat. Dahil dito, mausok na langit at magulong atmosfera ang bumungad sa mga bisita pagdating nila sa Expo Forum, Convention and Exhibition Center para sa International Economic Forum. May ilan pa ring umaasa na kayang baligtarin ng Russia ang sitwasyon. Mapapawi ang pagdududa at takot o si Putin mismo ang magpapakita ng lakas ng ekonomiya. Ngunit wala sa mga ito ang nangyari. Sa halip, simula pa lang ng event, napilitang sagutin ni Kremlin opisyal Maxim Orekhin kung tuloy pa ring mapuputol ang ekonomiya ng Russia mula sa kanluran. Hindi natin dapat asahan na babalik sa dati ang lahat o aalisin ang mga parusang ipinataw ng kanluran. Nagpatuloy siya sa pagtukoy sa agresibong patakarang pang-ekonomiya na posibleng pasiglahin ang pamumuhunan at kalakalan sa di-kanluraning bansa. Ngunit halata ang pagdududa sa lugar. Habang may mga opisyal ng Kremlin na minamaliit ang problema, may ilan ding umaming nasa krisis ang kanilang bansa. Si Roman Trotsenko, nagtatag ng Eon Corporation sa Russia, ay diretsong sumagot ng tanungin tungkol sa negosyo sa kanilang bansa. Mahina ang takbo nito. At mahina dahil ang lumang modelo na gumana ng maraming taon ay tumigil na sa paggana. Bagamat hindi niya direktang inamin na ito ay bunga ng digmaan at sa halip ay binanggit ang demografya, inamin ni Trotsenko na huminto na ang makina at kailangang muling paandarin. Sumang-ayon ang pinakamayamang negosyante sa Russia, ang steel magnate na si Alexei Mordashov. Ibinunyag niya na ang Serbostal ay nagbawas ng 24% sa investment portfolio at nagkaroon ng negatibong cash flow kahit isa ito sa pinakamalalaking kumikitang tagagawa ng bakal noon. Umakyat si Putin sa entablado, ipinakita ang tapang, sinabing lumalago ang bansa tulad ng mga pangunahing bansa sa Europa at sinisi ang mga opisyal ng estado sa mga problemang pang-ekonomiya. Ipinahayag ng Pangulo ang kumpiyansa sa patuloy na pag-unlad. Ngunit unti-unti nang nababawasan ang naniniwala sa kanya at malinaw kung bakit. Hindi matatakpan ng Kremlin propaganda ang realidad ng mga Ruso. Araw-araw, nakikita nilang dumarami ang nagsasarang lokal na kumpanya sa kanilang mga bayan at lungsod. Pumapasok sila sa tindahan, pero kaunti na lang ang pagpipilian at kadalasan ay mas mahal ang presyo. Naririnig nila mula sa kaibigan, pamilya at kapitbahay ang tungkol sa mga naluluging negosyo o nakikita ang epekto ng kakulangan sa pamumuhunan at natigil na konstruksyon sa kanilang lugar. Ilang taon nang lumipas, tinanggap nila noon ang mga problemang ito bilang pansamantalang epekto ng espesyal na operasyong militar. Umaasang gaganda agad ang kalagayan. Makailang taon na mula nang magsimula ang digmaan, pero walang pagbuti. Sa totoo lang, lumalala pa ang sitwasyon at maraming palatandaan na hindi pa naabot ng Russia ang pinakamababa. Noong Abril 15 sa isang pagpupulong ng gobyerno, ipinagmalaki ni Putin ang mababang unemployment rate ng Russia na 2.1%. Para sa kanya, maganda yon dahil maraming may trabaho, patunay na gumagana ang bansa. Pero mababaw ang pagsusuri ni Putin. Tinignan niya ang numero, hindi ang ugat ng problema. Ang mababang unemployment rate sa Russia
ay hindi dapat ipagmalaki ni Putin dahil sintomas ito ng krisis sa paggawa dulot ng kanyang digmaan. Inamin din ng gobernador ng sentral na bangko, si Elvira Nabulina, makalipas lamang ang isang araw sa Moscow Exchange, na isa sa mga pangunahing dahilan ng paghina ng ekonomiya ay ang kakulangan sa manggagawa. Sinabi niyang, dahil sa kakulangan ng manggagawa, napipilitang magtaas ng sahod at benepisyo ang mga kumpanya. Para talaga makayanan ng mga insentibong yon, napipilitan silang taasan ng presyo ng kanilang mga produkto at serbisyo na nagdudulot ng patuloy na pagtaas ng gastusin sa pamumuhay para sa mga tao. Sinubukan ng sentral na bangko na kontrolin ang implasyon sa pamamagitan ng pagtaas ng interest rates hanggang sa nakakagulat na 14.5%. Pero mabilis nang lumalala ang sitwasyon at napupunta na sa napakadelikadong kalagayan. At lahat ng ito ay may kaugnayan sa digmaan. Mahigit 1 milyong Ruso ang napatay o nasugatan sa digmaan. Karamihan ay mga lalaking dapat sanay tumutulong sa ekonomiya. Maaari silang nakapagsimula ng negosyo sa iba't ibang industriya o nakatulong sa lipunan sa konstruksyon, agrikultura at lohistika. Sa halip, ipinadala sila para mamatay sa Ukraine bilang pambala sa digmaan na walang patutunguhan. Bumaba rin ng malaki ang migrasyon dahil sa digmaan. Tulad ng maraming ibang bansa, labis na umasa ang Russia sa mga migranteng manggagawa habang lumilipas ang mga taon. Lalo na't ang sariling populasyon nito ay patuloy na bumababa. Simula pa noong 1972. Nag-angkat ito ng milyon-milyong tao mula Uzbekistan at Tajikistan para sa lakas paggawa. Ngunit mahigit 1 milyon ang umalis mula nang magsimula ang digmaan. May mga napilitang sumali sa hukbong sandatahan ng Russia, habang ang iba ay tumakas para magsimula ng bagong buhay o bumalik sa kanilang bayan. Marami rin ang naghanap ng ibang destinasyon, naglakbay patungo sa mga lugar tulad ng Turkey at mga bansa sa Gulpo. Dahil dito, mas kakaunti na rin ang mga manggagawang maaring asahan ng Russia. Bukod pa rito, habang patuloy pa rin ang digmaan, desperadong pinalalakas ng Russia ang kanilang mga hakbang sa pagre-recruit at nagsisikap na makapagdagdag ng humigit kumulang 3,000 at 1,000 bagong sundalo sa kanilang hanay ng militar bawat buwan. Patuloy bumababa ang populasyon ng mga nasa edad ng paggawa dahil sa labanan. At mahigit 1 milyong pinakamahusay na individual ng Russia ang umalis para magsimula ng bagong buhay sa ibang bansa. Panghuli, nariyan din ang katotohanan na sobrang lumaki at naging makapangyarihan ng industriya ng depensa ng Russia, kaya't nasakop na nito ang natitirang mga manggagawa. Dahilan upang lalong kumunti ang mga taong maaaring gumanap ng mahahalagang papel sa ibang sektor tulad ng kalusugan, edukasyon at pagmamanupaktura. Ang naging resulta nito ay kahit na maaring umuunlad ang sektor ng depensa, lahat ng iba pang industriya ng Russia ay nahihirapan upang mabuhay. At walang bansa ang kayang umasa lamang sa depensa. Kailangan ng mga tao ng mga kalsada, ospital, paaralan at pampublikong transportasyon. Kailangan din nila ng mga produktong paninda at mga serbisyo. Kailangan nila ng mga magsasaka na nagtatanim ng mga pananim at mga kumpanya ng paghahatid na nagdadala ng mahahalagang bagay mula sa isang lugar patungo sa iba, lalo na sa isang bansang kasing lawak ng Russia. Kailangan nilang magpatuloy sa buhay kahit may digmaan na nagaganap daan-daan o libu-libong milya ang layo. Si Putin tila nakalimot na sa lahat at nahuhumaling na lang sa digmaan na parang wala nang iba pang mahalaga. Ayon kay Professor Michael Clark, isang kilalang military analyst na nakausap ng Sky News, naging sentro ng lahat para sa leader ng Russia ang labanan. Lahat ng ebidensya ay nagpapakitang wala nang ginagawa si Putin sa usaping panloob. Gaya siya ng lahat ng leader sa digmaan. Isa siyang warlord na nahuhumaling at sobrang pakikialam sa digmaan katulad ni Hitler. Inuutos niya sa mga general ang dapat at hindi dapat gawin at inuubos ang oras sa pamamahala ng digmaan na itinuturing niyang kanya. Ito ang magiging lugar niya sa kasaysayan, mabuti man o masama. Maaring maalala siya bilang isa pang dakilang leader ng Russia na siyang gusto niya, o kaya'y matatandaan siya bilang isang ganap na kapahamakan para sa Russia. Lalong lumalakas ang ebidensya na tumutukoy sa huling posibilidad sa dalawa. Hindi lang winasak ni Putin ang tsansa niyang maalala bilang iconic na leader, sinira rin niya ang mga posibilidad ng Russia
na umunlad o magtagumpay ang ekonomiya sa mga susunod na taon o dekada. Ang katigasan ng ulo niya ang nagpahaba sa digmaan. Dahil sa kawalang ingat niya, sobrang tumaas ang gastusin sa depensa na hindi na kayang tustusan. Ang magastos niyang taktika at kawalan niya ng koordinasyon sa kampanya ay nagdulot ng napakaraming namatay at malalaking kawalan. Ngayon, kahit malinaw na dapat siyang tumigil dahil sa daming ebidensya, mas lalo pa niyang pinipilit at dinadagdagan ang pondo sa digmaan habang pinapabayaan ang mahahalagang haligi ng makabagong lipunan. Hinila niya ang Rusya sa malalim at madilim na hukay na walang labasan. Kahit matapos ang digmaan, hindi agad mabubuhay ang mga industriyang napabayaan. Hindi agad mawawala ang krisis sa paggawa at hindi rin basta tatanggapin ng bukas palad ang Moscow sa pandaigdigang komunidad. Hindi madaling makalimot ang mga migrante at mamumuhunan sa mga nangyari at magsisipag-uunahang bumalik sa Rusya para muling buwiin ang ekonomiya nito. Ito ang mga problemang tumatagal, sugat na nag-iiwan ng panghabang buhay na peklat at hamong nahihirapan lampasan kahit ng pinakamatagumpay na mga bansa. Lahat ng ito ay kasalanan ni Putin. Panurin ang video na ito para malaman ang malalaking pagkakamali ng Pangulo ng Rusya. Kung gusto mong makita paano ginagamit ng Ukraine ang kahinaan ng kalaban, panoorin mo ang video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang ganitong content.